Nicole POV. Sa tulong ni Mr. Chu, ang matandang ulit ng ulit sa akin ay nagkaroon ako ng access upang malaman ang lahat na nangyari kay mama at papa. Ngayong araw excited ako magtungo sa kubol nitong si Mr. Chu dahil ito ang araw na usapan naming babalitaan niya ako sa lagay ni mama sa loob ng piitan. Nagpadala kasi ako ng ilang grocery, damit at kaunting libangan ni mama sa tauhan ni Tanda para hindi mainip si mama sa loob. Samantalang sa susunod na araw, pupuntahan ng mga to si Papa. Pinauna ko muna si Mama dahil masyado itong matampuhin. Sweetheart, nagbigay na ba ang tauhan mo ng mga pinadala ko para kay Mama? Mahigit 1 buwan na din kasi nang huli ko siyang nabisita. Kawawa naman si Mama, baka hindi na nakakakain ng maayos sa loob ng kulungan. Okay lang naman kahit hindi ko sila makita ng personal. Mahalaga, may marinig lang akong balita tungkol sa sitwasyon nila. Malandi kong panguuto kay Mr. Chu. Naupo ko sa binti nitong si Tanda nang biglang lumapit ang bagong dating niyang tauhan at seryosong nakatingin sa akin. Hi ma'am. Nag-aalinlangan niyang pagbati sa akin. Napataas ang kilay ko sa inasta ni Shan. Bumulong to kay Tanda. Pinatayo ako ni Tanda mula sa pagkakakandong ko sa kanya at lumayo sila sa akin para mag-usap. Nagtataka ako dahil habang nagbubulungan ang mga to, ay panay ang pagtingin nila sa akin at napapailing-iling. Nicole, mahina akong tinawag ni Tanda. Sinindihan ko ang tabako na nakasalpak sa talikwas ng uso nitong si Chu. Alam kong tungkol sa akin ang binulong ni Shan dito. Hindi ko nga lang alam kung tungkol saan to. Dahil sa pagkakatanda ko, ay hindi ko naman sinuway si Tanda. Isa pa, kung may kasalanan ako, ay siguradong matinding paglalatigo ng aking inabot mula dito. Sweetheart. Sa isip-isip ko, kung hindi ko lang kailangan ang tulong nito, hindi ko taga siya pagtsatsaga ang lambingin. Ano yon? Bakit mukhang seryoso ata si Sean sa sinabi niya? Tanong ko kay Chu. Sweetheart. Panay ang hit-hitbuga ng kanyang tabako si Tanda sa mga sandaling to. Nagpunta sila Sean at David sa piitan para iparating sana sa mama mo mga pinamili mo. Pero sweetie, may hindi magandang balita silang nalaman. Nakita nilang kapatid mo na saktong dumalaw din sa mama mo. Tatanungin sana nilang police officer upang dalawin sa Amelia. Pero nakasabay nilang kapatid mo. Nilapitan sila na kilala ko sa loob para abisuhin tungkol sa pagdating ni Gabriel. At nalaman namin na wala ng mama mo. Nagpakamatay siya sa sobrang sama niyang loob. Yan ang narinig ng mga tauhan ko. Natulala ako sa sinabi ni Tanda. Lagpas 1 buwan lang kong hindi nakadalaw, magmula nung ilabas ng Korte Suprema ang kaso laban sa akin. Tapos ganito agad na mababalitaan ko nangyari kay mama? Akala ko pa naman, ibabalita na sa akin na masaya to dahil sa mga pinadala ko. Ang bigat-bigat ng aking dibdib. Napabarandal ako sa pader ng mansyon nito. Nicole, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Tanda sa akin. Please, gusto ko makita ang pinaglagakan nila kay mama. Nagwala na ako sa akin narinig. May sinasabi pa si Mr. Chu pero hindi ko na siya mapansin dahil nag-e-echo ng sinabi nito sa akin tenga. Ang mga salitang nagbigti si mama sa sama ng loob sa akin. Huminahon ka. Pinasundan na namin ni Sean ang kapatid mo at nakita na rin nila kung saan inlagak ang mama mo. Pero ayon sa kanila, nais daw tong ilipat sa Memorial Garden ni Gabriel. Sa isang araw ililipat nila to. Papayagan kitang puntahan ng libingan ng mama mo. Pero hindi ka maaaring lumapit sa kanilang lahat kung ayaw mo mahuli ka ng mga pulis. Kung ayaw mong lahat ng to ay mawala sa'yo. Mariing bili ni Tanda sa akin. Okay, sige. Maikli kong sagot. Maghapon ako nagkulong sa aking silid. Dumating ang araw na sinasabi ni Chu. Ilipat ng labi ni mama si Memorial Garden na malapit sa aming lugar. Nagayos ako ng aking sarili. Nagpaalam na ako kay Eduardo na pupunta ako ngayon sa puntod ni mama. Nangako naman ako sa kanila na hindi ako gagawa ng anumang eksena na pupukaw sa atensyon ng mga tao sa padasal ni Gabriel sa puntod ni mama. Nagsuot ako ng itim na blusa na tinernohan ko ng salaming itim at sobrerong itim. Pinasamahan naman ako ni Tanda sa kanyang driver at mga tauhan para makasiguradong hindi ako gagawa ng kagagahan sa pagdalo kong yon.
Mula sa malayo ay nakamasid lang ako. Nakasakay ako sa itim na van na purong tinted black ang mga salamin. Napapalibutan ng mga pulis ang burol ni Mama. Bantay sarado din na madaming bodyguard ang pamilya ni Kim. Siguradong asawa niya may pakana noon. Nakaramdam na naman ako ng inis na makita ko si Kim at ang kanyang mga anak at asawa na masayang masaya. Bakit sila kumpleto ang pamilya? Bakit ako? Ganito nangyari sa akin. Naghahabulan ang kambal niyang anak habang malambing na magkahawak kamay si Kim at si Jacob. Biglang kumurot naman ang aking puso at bigla akong naluhan nang makita ko muli si Ava. Gustong-gusto ko nang yakapin ang aking anak at humingi ng tawad sa aking mga nagawa. Pero natatakot ako mahuli ako ng mga pulis. Pumasok sa mga isip ko sa mga sandaling yon ay kuhain si Ava. Pero matalas ang utak ng aking mga bantay. Napigilan nila ako, kaagad na nais kong gawin. Alam kasi ng mga to na kapag ako'y napahamak at nakita ng mga pulis, siguradong kulong aabutin ko at pag nangyari yun, ay malilintikan sila kay Chu. Hayaan mo na ako, Shan. Ang tagal ko nang hindi nakakasamang ano ko. Hindi maaaring si Kim ang kilalanin niyang pamilya. Hindi ako makakapayag. Pagmamatigas kong sabi kay Shan nang awatin ako nito. Ano ka ba, ma'am? Sige, gawin mo. Ang sarap-sarap na ng buhay mo sa piling ni Mr. Chu. Gusto mo pang mapunta sa kulungan? Sa tingin mo, makakalusot ka sa dami ng pulis na nakabantay? Tama ito. Ngayon inabibili ko ng lahat. Hindi nga lang ako malayang nakakapag-ikot-ikot. Pero nalulusutan ko naman ang mga nagpapatrolyang pulis. Hindi ko na kayang iwan ang buhay na meron ako ngayon. Doble ang kailangang pag-iingat na aking gagawin. Napasandal ako sa aking pagkakaupo. Sinanyasan ko ng paandarin ng mga to papalayo ang aming sinasakyan. Gabriel POV. Ilang beses kong pinag-isipan ang desisyong ginawa ko. Humingi ako ng basbas kay Ate Kim upang puntahan ng aking tunay na uma sa Kuwait. Mabuti na lang at tumugon naman kaagad sila mag-asawa sa aking kahilingan. Tinulungan ako ni Kuya Jacob para mabilis ko mabigyan ng bisa. Kinontak niya ang kanyang kaibigan sa ministry ng Kuwait. Hindi ko hinihiling na kilalanin ko ang sinasabi sa akin ni Mama na tunay kong tatay. Okay na ako at kumpleto ng aking pagkatao kung makikita ko ng to na personal at makausap man lang kahit papano. Hinatid na ako nila ate sa airport dahil sa nagdadalamhati pa ako sa pagkamatay ni Mama Amelia. Ay matindi ang naging pag-aalala sa akin ni Ate Kim sa aking gagawin. Ngunit, suportado pa rin niya ako sa pagpunta ko sa Kuwait. Ate, maraming salamat sa pagsuporta niyo ni Kuya Jacob sa akin sa desisyon ko magpunta ng Kuwait. Huwag ka na mag-alala sa akin. Gusto ko lang naman makita ang tunay kong ama. Hindi ko siya kukulitin kung ayaw niya akong kausapin. Mahalaga makita ko siya. Sabi ko kay ate. O siya, sige bunso. Kahit ano mangyari, balitaan mo kami. Mag-iingat ka doon. May susundo na sa tauhan ni Jacob sa airport. Huwag ka mag-alala. Nakaabang na yun bago pa lumapag ang eroplanong sinasakyan mo. Sige na, pumasok ka na at baka mahuli ka pa. Sabi ni ate sa akin. Nagtungo na ako sa check-in counter. Mabilis na ako natapos dahil naka-business class naman ako. Nakapag-online check-in na din ako dahil pagkatapos ng aking Kuwait trip ay dediretso na ako sa Italy. Makalipas ang 9 na oras ay papalapag ng eroplanong sinasakyan ko. Nagdasal ako na sana ipagkaloob sa akin na kahit makita ko man lang ang aking ama. Pagdating ko sa bahay na kinuha ni ate para sa akin ay hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kumain lang ako ng kaunti at tinawagan ko na kaagad ang number na binigay sa akin ni Mama. Ayokong puntahan to kaagad sa address na binigay sa akin ni Mama dahil ayoko ding masira akong pamilya niya kung sakaling hindi alam ng pamilya nito ang tungkol sa akin. Pang-Arabong salita ang bumungad sa akin. Siguro akala ng kausap na Arabo ang tumatawag sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko to kakausapin pero nilakasan ko ang loob ko. Hi, I'm sorry, but I cannot speak Arabic. I'm Gabriel Flores, the son of Amelia Flores. Nag-aalangan kong sagot. Hindi ko alam kung marunong ba siya mag-English. Ilang minuto na ang nagdaan at wala akong nakuhang kahit na anong response mula sa aking kausap.
You are using Kuwait number. Does it mean you are now in Kuwait? Matipunong tanong niya sa akin. Yes sir. Are you Abdullah Razak Al-Rashadi? Nahihiya akong tanong pero kailangan kong kapalan ng mukha ko dahil nandito na ako at ito na yon. Sumagot ang taong to sa kabilang linya. Yes, let's meet on the Hilton Hotel in Mangrove area at 5 p.m. today. We have a lot of things to talk to. Honest ito sa akin. Natuwa ako sa kanyang sinabi. Pumayag siyang magkita kami. Yes, I will come, no worries. Masaya akong sagot. Binabadi nito kaagad ang kanyang tawag. Nagmadali ako at tinanong ko ang driver na kinausap ni Kuya Jacob para mag-asikaso sa akin. Kuya, malayo ba tayo sa Hilton Mangrove? Kung mga 5 p.m. ang kakatagpuin ko, anong oras tayo dapat umalis? Tanong ko sa kanya. Naku sir, kung gusto niyo pong pumunta doon, kailangan na po nating umalis kasi dadaanan po natin ang Samalia traffic na po doon. Sabi niya sa akin. Ganun ba? Sige, mag-aayos na ako kuya. Maligo lang ako saglit, tapos punta na po tayo doon. Honest ko kay manong driver. Sige po sir, sabihan niyo lang po ako kapag paalis na tayo. Sagot niya sa akin. Tumango lang ako. Makalipas ang ilang minuto, ay bumaba na ako para ayain niya si kuya na umalis na kami. Habang nasa biyahe, ay nakakaramdam ako ng matinding kaba. Pagkaraan ng isang oras, ay nakarating na din kami sa wakas sa Hilton Hotel. Tinawagan ko ng aking katagpo. Hi sir, I'm here already in Hilton Hotel. Where am I going to go? Tanong ko sa aking kausap. Hello Gabriel, I am already here in the restaurant. You come over and ask on the receptionist about my name. They will lead you the way where you're supposed to go. Sagot niya sa akin. Pagdating sa host ay nagtanong na ako sa lokasyon ni Mr. Abdullah. Sinamahan naman ako ng host hanggang maihatid na ako nito sa isang VIP room for privacy sa restaurant na yon. Bumungad sa akin ang mukha na halos pinagbiyak na mukha namin. Kamukhang kamukha ko to. Kaya pala mula noon ay nagtataka na ako tungkol sa aking itsura. Ibang-ibang mukha ko sa tuwing tatanungin ko si mama. Ang isasagot niya lang sa akin ay dahil sa napaglihaan niya ako sa kaibigan niyang Arabo. Antikas ang itsura nito. Matipuno kahit may edad na. Hindi din siya nakadistansya o yung damit ng mga Arabo. Bagkos ay naka-civilian clothes siya. Maganda ang suot at may Rolex na relo. Ang amoy din ng kanyang pabango ay maaamoy mo lang sa isang businessman. Kahit simpleng polo shirt at pantalon and rubber shoes lang ang kanyang suot, ay makikitang mayaman to. Hi, I'm Gabriel. Pagbati ko dito. You don't have to be formal in front of me. Gabriel, everything that your mom told you is true. I'm your real father, and I confirmed at the time that I saw you. Your face are very similar to mine when I was at your age. I'm sorry for stop pursuing to support you because of the conflict on my family. I tried to tell them about you, but they cannot accept it. Also, your mother lied to me. I am ready to marry her, but then I discovered that she fooled me. I really like Amelia a lot. Mahabang sabi niya. Sa punto niya, ay alam ko ng patutunguhan noon. Hindi niya ako ipapakota sa kanyang mga kamag-anak, kaya naman mas minabuti kong hindi niya sabihin sa taong to ang nangyari kay mama. Nagpasalamat na lang ako, saka nagpaalam na umalis. I understand. When I came here, I don't have any plan to make a scene to your family. I just want to meet you for the last time. Thank you that you make time to meet me. I will not stay long, also since I have to work to go. Thank you. I have to go, also I have a flight to catch. Pagdadahilan ko, sumang-ayon lang siya at tila walang emosyon na pumayag. Have a safe trip. I wish you all the best. Please regards me to Amelia. Sabi niya. I will. Tumayo na ako at umalis na kaagad. Nagpabook na din ako ng ticket sa magiging unang lipad para bukas. Hindi ako nasaktan. Expected kong yun ang mangyayari. Binalita ko kaagad kay Ate Kim ang nangyaring pakikipagtagpo ko sa tunay kong ama. Galit din si ate sa nangyari. Pero karapatan naman ng aking tunay na ama kung ano ang nais niyang iakto. Kim POV.
Masyadong naging busy ang aming araw sa pananatili namin sa Pilipinas. Dahil na din sa dami namang hindi inaasahang mangyari, ay madami sa aming dapat na maging family getaway na ang nakansel. Hindi ko naman maaaring pabayaan si Gabriel. Hindi ko kayang kami ay nag-i-enjoy habang siya ay nagduluksa sa pagkawala ng kanyang mama at ang paghahanap niya sa kanyang tunay na ama. Kaya naman itinuloy ko na lang namin ang naisip naming pagbisita sa Middle East. Nang sa gayon ay makapag-relax kaming lahat kahit papano at maipakita sa kambal pati na kay Ava ang buhay namin noon sa Middle East. Ngunit bago kami magtungo sa Kuwait, ay una muna kaming pupunta sa Dubai dahil nais naming ma-experience ng mga bata ang maglaro sa Sand Dunes at Ocean Park sa Burj Khalifa. Gusto kong ipakita sa kanila kung gaano sila kaswerte sa buhay. Kami, sa pagkakaroon ng isang responsableng asawa at good provider para sa mga anak. Isa sa mga kinabibilib ko sa aking asawa, kahit na pagod at busy ang sinisigurado niyang makakapagpakita siya ng kanyang mga anak. Pagkatapos sa Dubai, ng 2 linggo, ay saka kami tutulak sa Kuwait para naman mabisita ang branch doon. Kasama namin sa biyaheng ito sila Mami Samantha dahil may nais din tumbilhin sa Kuwait ng mga bagong set ng ginto. Samantalang si Mami Aurora ay hindi makakasama dahil busy. Kaya naman sa aming first stop ay ang sky views na nasa tuktok ng Burj Khalifa. Hindi din kami nagtagal doon dahil hindi ito na-enjoy ng mga bata. Ngunit nang dumako kami sa desert safari, ay halos hindi man napauwi ang mga to. Mami, gusto ko pong sumakay sa back ng camel. Aniya ni Ava. Sure ka hindi ka natatakot sa camel? Mataas yan pag nasa itaas ka na. Tanong ko sa kanya. Kaya ko po yan. Gusto ko ma-experience please Mami, Dad. Panguutong nagpapaawa pa to na kanyang muka. O siya sige, pero pag natakot ka na, magpapababa ka okay? Huwag ka din malikot, baka mahulog ka. Bili na sabi ni Jacob. Mami, kami din po. Sabi naman ni Vaverick, sinabayan pa to ni Madison na kanyang paawa effect ng mukha. Okay, tatanungin ko si kuya kung meron maliliit na camel. If not, hindi kayo pwede. Sagot ko naman sa kambal. Yehey! Tuwang-tuwang sabi ng mga bata. Mabuti na lamang at mayroon nga sila maliliit na camel para sa mga batang bisita. Isang family bonding ang out of the country trip namin ngayon. Nakakatuwa dahil hindi lang ang mga bata ang nag-e-enjoy, pati kami ni Jacob ay nag-e-enjoy. Sa gitna ng kakulitan namin mag-iina, ay bigla namang nagbigay ng suggestion si Mami Samantha para sa aming dalawa ni Jacob. Alam niyo kayong dalawa, lagi na lang nakatuon ng oras niyo sa mga bata. Bakit hindi kayo mag-enjoy kung kayong dalawa lang? Jacob, anak, hindi puro negosyo ang dapat atupagin. Kami nang bahala ng daddy niyo sa mga bata. Buong araw kayo magsolo para makapag-relax din kayo. Huwag kayong mag-alala, kayang-kaya ko mga apo ko. Para naman makapagsolo din kami ng mga bata. Pangungulit ni Mami sa amin. Talaga Mami? Salamat. Tuwang-tuwa si Jacob sa kanyang narinig. Magmula nung isilang ko ang kambal, ay hindi ko na dinalaanan ng oras ang aking asawa. Kung ako'y tutok sa pag-aalaga ng 3 bata, siya naman ay busy sa mga negosyo. Kaya naman minsan, ay halos hindi na kami makapag-usap dahil kung hindi ako ang pagod, ay siya naman ang napapagod. Salamat po Mami, Daddy. Matapos maglaro ng mga bata, ay isinama niya sila nila Mami pabalik sa bahay sa Burj Khalifa. O sige na, maiwan na namin kayong dalawa at dederecho pa kami ng mga bata sa mall. Mag-enjoy kayo ha? At parang awa nyo na, dagdagan nyo pa ang mga apo namin. Sabi nila Mami sa akin. Okay Mami, humalik na ako sa mga bata. Kids, magpapakabait kayo kay Mamila ha? Ayoko marinig na nahirapan si Mamila sa inyo kasi hindi nyo siya sinunod pag sinasaway kayo. Malambing kong biling sa mga bata. Naku, sabi ni Mamila, magkaka-baby brother na siguro tayo Madison. Oo nga Maverick, I'm excited. Makulit na sabi ng dalawa. Nagkatawanan kami sa sinabi niya mga to. Humaliktad din sila sa kanilang daddy Jacob at tuluyan ng umalis. Samantalang kaming dalawa ni Jacob ay nagpaiwan at mananatili na magdamag sa gitna ng disyerto. Nakisali kami sa kanilang bonfire party sa gabi
Kasama kong nakaupo si Jacob sa buhangin habang nanonood kami ng mga babaeng kay gagaling mag-belly dancing. Love, dapat sinasayawan mo din ako ng ganyan. Ang hat-hat mo lalo for sure. Pangaasar ni Jacob. Loko-loko ka talaga. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata. Don't worry love, mamaya sasayawan kita ng mga galawan naming mo. Walang di kong sabi. Napakagatlabi si Jacob sa aking sinabi. Matagal na din ang huling sexy time natin. Mukhang madami-dami akong ilalabas sa'yo. Tanong ni Jacob na puro panlalandi ang sinabi. Oo love, mamaya akong bahala sa'yo. Namiss kita. Malambing kong bulong kay Jacob. Habang kami ay nanonood ng fire dance, ay nagkakaayayaan na kami ng aking asawa sa aming tent kung sakali kami matutulog. Para tong hotel na nasa gitnang disyerto. Pagpasok namin sa loob, ay nilakna ni Jacob ang tent namin. Tinanggal ko ang pagkakatali sa aking buhok. Bumagsak ang mahaba at curly kong buhok. Nakatalikod ako ng mga sandaling yon kay Jacob. Lumapit siya sa akin at malambing na tinulungan akong tanggalin ang aking kwintas. Hinawi ni Jacob ang aking buhok papunta sa aking kanang balikat. Nakakakiliti ang bawat paghinga niya sa aking leeg. Pagkatanggal ng aking kwintas ay siyang paghalik ni Jacob sa aking leeg. Malandi din niyang pinapagapang kanyang kamay sa aking harapan. Pilit kong inaabot ng kanyang mga labi habang patuloy ito sa kanyang ginagawa sa aking harapan. Ang sarap sa pakiramdam, pero pinipigilan kong mapahalinhin ng malakas dahil baka kami makarinig sa amin sa labas. Humarap ako sa kanya at kagaya ng aking sinasabi, habang nanonood kami ng mga belly dancing. Kasabay na malakas sa musika sa labas, ay tinulak ko to, pabaranda sa aming higaan. Malandi ko siyang tinitigan, hindi ko inaalis ang aking paningin sa kanya, habang gumigiling ako sa kanyang harapan. Nakita ko ang pagnanasa sa namumulang mukha ni Jacob. Lalo ko tong tinakam-takam sa unti-unti kong paghuhubad ng aking mga saplot at itinatapon ko sa kanya. Malandi, at mapang-akit ko siyang sinayawan.